Mang Tani, good morning! I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Susan, at good morning mga kapuso. Tumaas po ang posibilidad na magkaroon ng El Nino ngayong taon ayon niya sa International Research Institute. Pero paglilinaw lang po mga kapuso, hindi pa po epekto ng El Nino yung mainit na panahong naranasan natin dito, lalo na yung mga nakalipas na araw. Kung sakali po kasi sa buwan pa ng Hunyo o Hulyo, magsisimula ang El Nino at sa buwan pa ng Nobyembre o Disyembre yan mararamdaman. At hindi po sa lahat ng parte ng bansa, sa Visayas at Mindanao muna mararamdaman ang epekto nito dahil nga sa El Nino ay maaapektuhan yung hanging amihan o yung northeast monsoon. Kaya bukod po sa mainit na panahon, bababa rin ang tsansa ng mga bagyong dadaan o maglalandfall dito sa ating bansa. At dito naman sa Luzon, sa susunod na taon pa po inaasahang mararamdaman ng El Nino kung kailan posibleng umabot po. Titingnan natin yung tag-init hanggang buwan ng Hunyo pero next year pa yan. Kaya ngayong Miyerkules, aabot sa 36 degrees Celsius o 37 degrees Celsius yung ating init factor o damang init. At yan po ay mamayang hapon base sa datos ng The Weather Company. At yung pong pag-ulan mula umaga hanggang gabi, mababa po ang tsansa ng pag-ulan. At base pa rin sa rainfall forecast map ng The Weather Company, may tsansa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalong-lalo pagdating ng hapon o gabi dito sa may Luzon, yung northern at central part, medyo isolated dito sa Visayas. At dito sa Mindanao, mayroon ding mga pag-ulan na thunderstorm, lalong-lalo na dito sa may Socsajan region pagdating ng gabi. At ayon sa Pag-asa, reads ng high pressure area ang nakakaapekto ngayon dito sa Hilagang Luzon. Mantani, kung sakaling matuloy ang El Nino, ayan, gaano katagal natin itong mararanasan sa bansa? Saka, kasi lalo ngayon, tag-init pa, talaga ba'y nakakadagdag doon sa sobrang init lalo ng panahon? Unang-una, Susan, yung El Nino, kung matutuloy man yan, ay hindi kagad mararamdaman dito sa atin. So inuulit po natin yung mga mainit na tanghali, mainit na umaga hanggang gabi dito sa atin, lalo sa Metro Manila, hindi pa po epekto ng El Nino yan. So tinitingnan pa lang natin kung matutuloy yung El Nino dito sa may Pacific Ocean, pero yan nagtatagal kasi yung El Nino, hindi parang bagyo yan na dadaan lang ng isang araw. Mula Siyam hanggang 12 buwan at posibleng hanggang 2 taon pa ang epekto o ang isang El Nino. At yung Disyembre hanggang Pebrero yung peak ng El Nino. Kaya yan ay nararamdaman dito sa Pilipinas mga buwan nga ng Nobyembre hanggang Disyembre hanggang sa susunod na taon. At yung El Nino hindi taon-taon nagaganap. Posibleng 2 hanggang taon yan nangyayari. Kaya babantayan natin yon, Susan. Yung pong El Nino hindi pa po nararamdaman dito sa ating bansa. At binabantayan pa lang natin kung talagang magtutuloy-tuloy na yung pag-init ng temperatura ng dagat dyan sa may Pacific Ocean. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin niyo po ang www.imready.ph at ang social media account ng IMReadyPH. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.